Madalit sabi, galit siya kay Inday Sara. Maliban pa sa galit na siya, bias na siya, itong asawa niya, bumoto sa impeachment laban kay Inday Sara. O so, ganun kalakaran, wala kang karapatan na magtistigo doon laban kay Inday Sara sapagkat bias ka na, pati na yung asawa mo. Hindi ko malaman paano ka naging dekano ng College of Law. Hindi ko malaman kung paano ka naging NBI director. Hindi ko malaman din kung paano ka naging abogado. Trial Attorney Sal, na tila binabanggit nila na meron umanong parang kinontratang assassin. Pero ngayon po ay parang nagiging sa sinabi po ni NBI Director Matibag na tila planado at saka nanggagaling umano mismo sa magkapatid na Mayor Baste at VP Sara yung intent talaga na pagpatay umano kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano pong masasabi ninyo dito, Attorney? Pag-usapan natin itong testigong ito. Unang-una, yung testigong yan ay walang kredibilidad at walang personal na kaalaman sa mga nangyayari doon sa pahayag ng Inday Sara on November 23, 2024. Isa-isay natin. Yes po. Inamin niya na talaga siyang walang kinalaman. Sapagkat tinanong siya isa-isa siyang tinanong. Wala siyang kamalay-malay. Tinatrap na siya ng abogado ng defense. Sagot siya ng sagot na talagang wala siyang personal na kaalaman. Ang ibig lang kong sabihin nun, kasi lumika siya ng bagong investigasyon. Sa lahat naman ng NBI director, gagawa ka ng panibagong investigasyon, hindi mo alam yung background ng nauna, hindi mo man lang pinag-aralang mabuti ang konteksto, ang mga kalakaran na nakabalot doon sa insidente ng November 23, 2022. Yun kitang-kita mo. Pangalawa, itong testigong si Matibag, walang kredibilidad. Bakit kanyo? Bias. Galit ito kay Inday Sara. At yan ay napatunayan kahapon nung inilabas ang 3 column niya sa Daily Tribune. Yes, Attorney. Kung saan binira niya ng binira si Inday Sara, siniraan niya ng siniraan, pinintasan niya ng pinintasan. Madalit sabi, galit siya kay Inday Sara. Maliban pa sa galit na siya, bias na siya, itong asawa niya, bumoto sa impeachment laban kay Inday Sara. O so, ganun kalakaran, wala kang karapatan na magtistigo doon laban kay Inday Sara sapagkat bias ka na, pati na yung asawa mo. So, paano ka mapapaniwala? Pangatlo, ang mga sinasabi niya, sabi niya, kaya daw siya nag-imbestiga. Nakita niya raw kasi yung pattern of violence, yung pagbabanta, ay hindi na raw just banta, plano na. At nakita raw niya ito sa pamamagitan ng ipinakita niya unang-una, yung panununtok ni Inday Sara kay Sheriff. Ayun naipaliwanag na natin na walang kasalanan doon si Inday Sara. Kaya niya ginawa yon para matigil ang karahasan. Dahil kung hindi niya ginawa yon, talagang dire-diretso na yon. Ngayon, ang prueba niya, pattern na, pag sinabi mong pattern, sunod-sunod na mga galaw, aktong karahasan. Paano niya pinakita? Yun lang ang pinakita niya kay Inday Sarang panununtok. O nasaan yung pattern of violence? Isa lamang yun. Pag sinabi mong pattern, 3, 4, 5, 6, sunod-sunod yan, makikita mo yung pattern. So walang pattern. In his desperation to prove pattern, pati yung kibaste, inilabas niya kesyo ang plano raw ng pagpatay na lumalabas sa pamilya. May pattern at ang pangalawang karahasan. Karahasan violence ito hindi intimidation o kung ano pa man. Pattern of violence
Ano sabi ni Baste? Isa lang ang kailangan namin ng ulo. Mm. Aba, yung sinabi niya yon, ang tingin niya parang papatayin. Pupugutan namin ng ulo ito kasi yun ikinonek niya pa doon sa isang pahayag ni Inday Sara. Kung hindi ka ba naman, hindi ko malaman paano ka naging dekano ng College of Law. Hindi ko malaman kung paano ka naging NBI director. Hindi ko malaman din kung paano ka naging abogado. Sapagkat yung mga pahayag ni Baste, pag iimbestigahan mo, titingnan mo yung konteksto. Mm. Bakit niya nasabi yon? So tingnan mo yung mga dating speeches niya, dating mga pahayag niya. Kung titingnan niyo po, kayo ang saksi na kasi naririnig naman ng bayan yun. Ang di ba palagi niya sinasabi, mag-resign ka na. Resignation ang hinihingi niya, resignation, step down. Yun ang ibig sabihin na ang ulo ang kailangan namin yung resignation mo. Yun lang ang kailangan namin para matahimik ang bayan. Yun ang ibig sabihin doon. Hindi yung pagplanong pagpatay. Lumilikha kayo ng istorya. Kagaya no. Mm. Diba, sabi ko sa inyo, kaya sinabi ni Inday Sara yun, hindi para siya magbanta. Kung hindi para magsumbong sa bayan na meron po siyang panganib sa buhay niya. At ang pinaghihinalaan niya yung 3 taong binanggit niya na kung maaari bayan, pag ako po'y pinatay, o yun nakikita mo ha, hypothetical pa nga at conditional, pag ako po'y pinatay, abay, gawan nyo ng katarungan ng pagkapaslang ko. Ito po, 3 ito, ito ang aking pinaghihilang, gantihan nyo ko. Ganun lang ko kasimple ang dapat basa doon. Another thing, para to justify, Mm. to explain the statements made, the remarks which have become controversial. Hindi mo tayong lahat ay may tinatawag na oras ng hindi na tayo makapagtimpi at nilalabas natin. Kumbaga, outburst ang tawag doon. Naging emotional ka na. Yung testigo, pinakita ng defense na ikaw mismo nagkaroon ka ng outburst at inamin niya. Humingi pa nga daw siya ng pasensya. At tinatanong siya, ano kung sinabi mo doon sa isang kaaway mo? Grabe, madalit sabi, nagmumura din siya. Mm. At kung ano-ano pang sinabi niya. Ako madalit sabi, kailangan since ikaw mismo nakaranas noon, dapat tiningnan mo ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganong mga payag. Ang dahilan nga ipinakita ni Inday Sara. At kahit kung tayong nanonood, alam natin ang nangyari sa kanya. Mula nung nasira yung unity, sinimula nang sirain ang pamilyang Duterte. Inumpisahan kay Presidente Duterte, pinakulong, inaresto, pinatapon, ngayon nakabilang. Mm. Pagkatapos yung mga kalyado, isa-isang tinugis, dinimanda, nakakulong si Pastor Tibunoy. Sinalakay pa ang KOJC. Marami pa rin dinimanda ng mga tagapagtanggol Presidente Duterte. And then, pinunta na si Inday Sara. In-impeach, siniran, sistematikong paninira ang ginawa ng mga kaalyado ni Presidente Marcos Jr. At hindi naman nila gagawin yon kung walang kumpas sa itaas. Ano pang ginawa? O hindi po ba? Nirereklamo na ni Inday Sara, ni Vice Presidente Sara, na may mga taong sumusunod sa mga galaw niya. Merong mga nag-aabang sa tapat ng bahay niya, o Green Hills. At minomonitor lahat ng galaw niya. Madalit sabi, sinasabi niya na noon pa, merong threat, tinanggalan pa ng mga security. At hindi lang ordinaryong pagtanggal. Pinili pa yung mga dati niya ng close in security nung siya mayor pa lamang sa Davao. Madalit sabi yun, pinagkakatiwala niya. Pag pinull out mo yon, hindi mo na alam kung sino nagbabantay sa'yo o bantay sa laman.
Pagkatapos, anong ginawa niya dun sa chief of staff? Kinulong nila, inapi nila. Kumbaga, dumating na yung sukdulan. Kaya nagkaroon ng online conference at sinabi niya lahat, ang sama ng loob niya. Yun ay pagsusumpong mo sa bayan niyo kasi public eh. Talagang pinarinig niya sa lahat. Humihingi yung siya ng saklolo. O yun ho, ang mga kalakaran. Tapos ito pa, gumagawa na naman ng story ito. Kasi daw merong persons of interest. Samantalang inamin na nga ng dalawang testigo ng NBI na hindi ho nila napatunayan na sa investigasyon nila na merong kinuntratang pumatay dun sa tatlo. Ang sabi nila, kaya raw sila naniniwala na may kinontrata kasi sinabi ni Inday Sara, Sus Mariosep. Ang ginawa ngayon para naghahanap sila. Kunyari, kasi alam naman nilang hindi totoo yun eh. Kaya lang, para sila naghahanap ngayon. Kaya sinasabi nila, open ang, can you imagine open daw investigation? Wala nang katapusan. Kaya ito si Senate President Gajan, teka muna, ano ba timetable mo dyan? 3 to 6 months daw. Pero daw ito yung open and continue. Ibig ko sabihin, itong mga ito, naghahanap, hindi ko malaman kung anong gagawin nila sa pamamagitan ng pagbili, pananakot, doon sa gagawin nilang, kunyari, ang kinontrata. May papaaminin sila, madalit sabi, huwag na ho tayo magtaka kung biglang may lumabas. Ako po ang kinontrata ni VP Sara Jesus Mariosep. Yan. Kasi kung talagang totoo yan, isang taon at mahigit na dapat na alam na nila yan. Kasi wala naman eh. Hindi naman talaga siya nagbanta at hindi rin totoo. Kung baga, ang ginawa ko sa tingin ko kasi kung ako, malalaman kung pinapapatay niyo ako, sasabihin ko sa inyo, maglalabas din ako publicly. Pag pinapatay niyo ako, papapatay ko rin kayo. Kasi, pag sinabi mo yun, baka sakaling matakot. Naku, ay papapatay tayo. Huwag na natin ituloy. Di ba? Yun ho talaga ang konteksto ng lahat ng mga nangyari nung online conference noong 23 of November 2024. Kailangan mo kasi puntahan mo lahat. Ganyan ang pag-iimbestiga. At saka isa pa, sinasabi ko, inulit niya yung linya ng dalawa. Testigo na sa kanya. Kasi tinignan namin, yun yung mga payag niya roon ay lilikha ng takot at mahihikayat ang magkakagulo. Tinanong yung dalawang testigo, bakit? Di ba tinanong ni Robin Padilla, ano mga seditious acts na natanggap nyo na may nangyari? Wala po. Nakita niyo ba si Inday Sara doon sa mga rally na naghihikayat ng sedition? Wala, hindi po. Yun din ang sinabi ni Matibag, wala rin. So paano ngayon? Kaya bagsak sila, sirang-sira. Palibasa kasi, likha lang eh. Kinathalang nila. Kaya kahit na anong pagtatakip, kasinungalingan, lumalantad sa taong bayan.